Nagulat si Ming nang makita ang pagong sa kanyang harapan at hindi agad makapaniwala na ang mukhang simpleng nilalang na ito ang sinasabing kalaban ng Good Demon God. Dahil dito agad niyang binago ang kanyang kilos, maingat na inangat ang pagong at magalang na humingi ng paumanhin habang tinawag itong Senior Wangba. Ipinakita ng pagong ang kanyang pagkainis sa pamamagitan ng malamig na titig, ngunit nanatiling kalmado ang lalaking nakaputi na nasa tabi. Ipinaliwanag nito na matagal na nilang balak harapin ang Good Demon God at gagawin nila ito kahit walang dumating na reklamo mula kay Ming. Ngunit dahil kusang lumapit ang ating bida, ipinagkatiwala na nila ang misyong ito sa kanya kapalit ng isang kondisyon. Agad na nakinig si Ming at nagbigay galang, handang tanggapin ang anumang kahilingan. Ipinahayag ng lalaking nakaputi na kailangan niyang tiyakin na sa pamamagitan ng pagpatay sa Good Demon God ay maitatag ang Hao Tian sect bilang pangunahing Orthodox sect sa Tianyuan Continent. Kailangang maunawaan ng lahat na kung wala ang Hao Tian sect ay tuluyan silang malalamon ng halimaw. Sa sandaling ito naunawaan ni Ming ang tunay na layunin ng kausap at tinanong ang pagkakakilanlan nito. Ngumiti lamang ang lalaking nakaputi at ipinahiwatig na siya ay isang lingkod ng Diyos at darating ang panahon na mauunawaan din ni Ming ang lahat. Ipinaalala rin ito na marami nang natanggap na tulong ang ating bida at dapat itong tandaan. Dahil dito tahimik na sumang-ayon si Ming at tinanggap ang responsibilidad. Kaagad namang naglaho ang liwanag sa paligid at bumalik siya sa kanyang silid. Pagmulat ng kanyang paningin, nakita niyang naroon pa rin ang pagong na may berdeng mga mata na nakatitig sa kanya. Dahil natiyak niyang hindi ito panaginip, maingat niya itong kinuha at sinubukang pakainin. Napansin ni Ming na interesado ang pagong sa alak na nasa mesa, kaya agad siyang kumuha ng kanyang mahalagang Divine Brew at ibinuhos ito sa isang mangkok. Agad namang uminom ang pagong at mabilis nitong naubos ang laman. Natuwa ang ating bida at pinuri ang kakayahan nito sa pag-inom, kaya nagpatuloy siya sa pagbuhos hanggang sa tuluyang maubos ang buong sisidlan ng alak. Pagkatapos nito nagtanong si Ming kung maaari ba itong magbago ng anyo. Sa pamamagitan ng Divine Sense, ipinaliwanag ng pagong na dati itong nagkamali at pinarusahan ni General Jia Tian sa pamamagitan ng pagkakakulong sa merit pool. Pinalaya lamang ito nang dumating si Ming, ngunit nananatiling selyado ang kapangyarihan nito hanggang sa muling pagsilang ng Demon God. Dahil dito napangiti ng mapait si Ming at napagtanto na kailangan niyang alagaan ang pagong sa loob ng ilang taon habang hinihintay ang pagbabalik ng kapangyarihan nito. Ngunit tila walang pakialam ang pagong at patuloy lamang na humihingi ng alak. Sa kabila nito, nakaramdam ng kaunting kapanatagan ang ating bida dahil mayroon na siyang kakampi. Nagsimula siyang mag-isip kung paano niya magagamit ang nalalapit na laban sa Demon God upang maitaas ang reputasyon ng Hao Tian sect. Matapos ang mahabang pagninilay, lihim siyang nagpadala ng utos kay Little Qiang. Ipinag-utos niya na ipalaganap sa buong mundo ang takot sa Good Demon God at ipaalam sa lahat na tanging ang Hao Tian sect lamang ang may kakayahang magligtas sa kanila. Dahil sanay na ang Hao Tian sect sa pagtanggap ng pagbatikos, wala silang pag-aalinlangan na isagawa ang utos. Agad kumilos si Little Qiang at nagsimulang gumalaw ang isang malawak na lihim na network mula sa malalaking imperyo hanggang sa maliliit na bayan. Agad na kumilos ang mga tagasunod ng Hao Tian sect at sa iba't ibang anyo ay nagsimulang ipalaganap ang balita tungkol sa Demon God na kumakain ng tao. Habang kumakalat ang takot sa iba't ibang lugar, hindi na pinansin ni Ming ang kanilang mga galaw at maagang inihayag sa Zhu family ang kanyang pag-alis kinabukasan. Nagmadali ang Zhu family na pigilan siya at pilitin siyang manatili, ngunit malinaw na ipinahayag ng ating bida na may mahalaga siyang kailangang asikasuhin at hindi siya maaaring magtagal pa. Dahil dito nag-alala ang buong Zhu family sapagkat hindi pa naayos ang usapin tungkol sa deposito. Ang pinuno ng Zhu family na isang master sa antas ng martial god ay magalang na yumuko kay Ming at ipinahayag ang kanilang katapatan sa imperyo at ang kagustuhang tumulong sa darating na digmaan. Dahil sa maayos na pananalita nito, bahagyang huminto si Ming at nag-isip. Matapos ang ilang sandali, ipinaliwanag ng ating bida na hindi siya ang may huling desisyon sa bagay na ito, ngunit nagbigay siya ng alternatibong paraan. Iminungkahi niya na kung tunay silang interesado ay maaari silang magbigay muna ng deposito at kung matutuloy ang kasunduan ay saka na lamang bayaran ang natitirang halaga. Labis na natuwa ang pinuno ng Zhu family at agad na nagtanong kung magkano ang kinakailangang deposito. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Ming ang halagang 100 bilyong martial god coins. Agad namang umalis ang pinuno upang ihanda ang halaga habang si Ming ay bumalik sa kanyang silid.
Sa kabilang banda mabilis na kumilos ang Zhou family at nagsagawa ng imbestigasyon sa Zhongdo upang kumpirmahin ang mga naunang balita. Nalaman ng Huto Dynasty na totoo ang pagbuo ng isang malaking alyansa at kulang nga ang kanilang lakas militar kaya unti-unti silang naniwala sa kakayahan ni Ming. Ang natitirang pagdududa ay natabunan ng posibilidad ng napakalaking pakinabang. Kahit mabilis ang kanilang pagkilos, inabot pa rin ng ilang araw ang paghahanda ng pondo. Sa panahong ito sinamahan ni Zhu Shenjiao si Princess Zhu at ang ating bida sa pamamasyal at lubos nilang nasiyahan ang bawat sandali. Samantala lihim na ginamit ni Ming ang kanyang koneksyon sa Haotian sect upang makuha ang mga bagay mula sa tirahan ng tunay na Crown Prince kabilang ang selyo nito at iba pang patunay ng pagkakakilanlan. Sa loob lamang ng 2 araw nakamit ng ating bida ang lahat ng kinakailangang gamit tulad ng dilaw na Dragon Jade pendant kasuotan ng Crown Prince, isang folding fan ang selyo nito at espesyal na royal silk na ginagamit sa paggawa ng Imperial Decree. Dahil sa mga ito lalong naging kapani-paniwala ang kanyang pagpapanggap bilang Crown Prince. Pagsapit ng 3 araw dumagsa ang iba't ibang puwersa sa Zhou family upang humingi ng pagkakataon na makakuha ng karapatang kumuha ng hukbo. Tulad ng dati tumanggap si Ming ng deposito mula sa bawat isa na hindi bababa sa 100 bilyong martial god coins. Ang iba pang mayayamang pamilya ay nagbigay pa ng mas malaking halaga tulad ng 300 bilyon at 500 bilyon dahil alam nilang mas malaking deposito ay nangangahulugang mas maraming hukbo sa hinaharap. Sa loob lamang ng 5 araw umabot sa higit 10 trillion martial god coins ang nakolekta ni Ming. Nang makita niyang sapat na ito tumanggi na siya sa paulit-ulit na pakiusap ng Zhou family at tuluyang umalis kasama si Princess Zhu. Sa araw ding ito iniwan nila ang Huto Dynasty at pumasok sa teritoryo ng Qinglong Dynasty. Lumipas ang 1 buwan bago nabunyag ang pagpapanggap ni Ming bilang Crown Prince at ang kanyang pagkuha ng mga deposito. Nangyari ito dahil ang tunay na Crown Prince ay nagpakita sa Lingyu Kingdom at nagdulot ng kaguluhan kaya napagtanto ng lahat ang panlilinlang. Maraming puwersa ang naglabas ng utos upang hulihin si Ming at nag-alok ng gantimpala para sa kanyang pagkakahuli. Ngunit dahil walang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan at pinagmulan naging walang saysay ang kanilang mga paghahanap. Pagbalik sa Qinglong Dynasty agad na nakipag-ugnayan si Ming kay Feng Shi. Agad na nagpadala ng mensahe si Feng Shi at ipinaalam na wala siya sa Qinglong Dynasty at hindi agad makakabalik kaya pinayuhan niya si Ming na mag-ingat. May dahilan ng babalang ito dahil maraming tao ang kanyang nasagasaan noon kabilang ang 39th Prince na si Feng Wuxiang na kanyang matinding napahiya pati na rin ang maraming martial god mula sa iba't ibang puwersa sa Void Heaven Realm na kanyang napatay kaya marami siyang naging kaaway. Noong panahong ito upang maiwasan ang gulo gumamit siya ng ibang pagkakakilanlan bilang si Long Xiaobai at nagtungo sa Sword Pool at ngayon lamang muling nagbalik. Ngunit para kay Ming hindi na ito gaanong problema dahil sapat na ang kanyang lakas upang harapin ang karamihan ng sitwasyon. Bukod dito paparating na rin sina Ruzu at Little Qiang upang sumuporta sa kanya. Pagbalik sa Qinglong Dynasty agad nagtungo ang ating bida upang hanapin sina Zhang Heng at ang iba pa. Nanatiling pareho ang itsura ng Qinglong Academy at bumalik sa kanyang tirahan kasama si Princess Zhu. Pagbukas ng pinto ipinahayag ng ating bida ang kanyang pagbabalik ngunit walang sumagot. Naglibot siya sa bawat silid at napagtanto na wala ng tao roon. Nagtaka siya kung saan napunta ang lahat dahil alam niyang doon palaging naninirahan sina Meiro at ang iba pa. Sa sandaling ito may isang taong pumasok at nagtanong kung sino sila at bakit sila naririto. Nagtaka si Ming at tinanong kung nasaan na ang mga dating nakatira. Nang banggitin ang pangalan ni Zhang Heng kinumpirma ng lalaki na wala na ang mga ito dito. Ipinaliwanag nito na matagal nang pinaalis si Zhang Heng sa Qinglong Academy at hindi na alam kung nasaan ito. Si Xian naman ay nagtapos na at bumalik sa Yin-Yang sect habang si Meiro ay bigla na lamang nawala at walang nakakaalam kung saan nagpunta at dahil dito ibinigay na sa iba ang tirahan. Walang nagawa si Ming kundi umalis at tanggapin ang pagbabago. Habang naglalakad kasama si Princess Zhu ramdam ng ating bida ang bigat ng sitwasyon at ang pagbabago ng mga taong kanyang nakasanayan. Nagtungo sila sa isang malapit na lugar upang kumain at doon nagtanong si Ming tungkol sa nangyari sa kanyang mga kaibigan. Sa kanyang pagsisiyasat nalaman niya ang mga tunay na dahilan ng kanilang pagkawala. Nabunyag na ang cultivation ni Zhang Heng gamit ang three-court scripture at ang paggawa nito ng zombies ay natuklasan ng pamunuan ng academy.
Dahil dito sinamantala ng mga kaaway ni Ming ang pagkakataon upang ipahamak si Zhang Heng na nauwi sa pagpapatalsik dito at halos ikamatay bago ito napilitang tumakas. Si Xian naman ay bumalik sa Yin-Yang sect dahil sa patuloy na panggugulo ng 39th Prince na si Feng Wuxiang. Dahil hindi na niya ito matiis, pinili niyang umalis matapos ang kanyang pagtatapos upang makaiwas sa problema. Ganito rin ang sinapit ni Mei Ru, ngunit ang nanggugulo sa kanya ay ang 13th Prince na si Feng Wudu. Dahil dito madalas siyang manatili sa loob o kaya ay kumuha ng mga misyon na malalayo hanggang sa isang araw ay kinuha siya ng isang misteryosong babae at hindi na muling nakita. Matapos malaman ang lahat ng ito, hindi napigilan ni Ming ang galit at dinurog ang hawak niyang tasa habang kumukulo ang kanyang damdamin. Maganda na rin na nakaalis ang kanyang mga kaibigan. Bahagyang naunawaan ni Princess Zhu ang buong sitwasyon at napagtanto na kung nanatili pa roon ang kanyang mga kaibigan ay malalagay lamang sila sa panganib, kaya mas mabuti nang umalis ang mga ito. Iminungkahi niya na maaaring dalawin na lamang ni Ming ang mga ito kapag may pagkakataon. Ngunit hindi ito matanggap ng ating bida dahil ramdam niya ang matinding galit at hindi niya kayang palampasin ang nangyari. Nais niyang ipaalam sa lahat na siya ay bumalik na at hindi na katulad ng dati. Tumingin si Ming kay Princess Zhu at ipinaalala ang kanyang identidad bilang Vermilion Bird Princess na agad namang ikinapagtaka nito. Ipinaliwanag ng ating bida na tiyak na susubukan siyang lapitan ng grupo ni Feng Wuxiang, kaya nais niya itong gamitin bilang pain upang maakit ang mga ito. Hindi agad natuwa si Princess Zhu sa plano at nagpakita ng pagdududa, ngunit sinabi ni Ming na babawi siya sa tamang paraan. Humiling si Princess Zhu ng kapalit bago pumayag, kaya napaisip sandali si Ming at hinayaan siyang magsabi ng nais nito. Naalala ni Princess Zhu ang isang lugar na kilala bilang Lake of Marriage, kung saan ayon sa alamat ay makikita ng isang tao ang anyo ng kanyang magiging kapareha sa refleksyon ng tubig. Ibinahagi niya ang kagustuhang pumunta roon at nais niyang samahan siya ni Ming. Bagaman nagduda ang ating bida sa katotohanan ng alamat, ay napilitan din itong pumayag matapos ang matinding pagpupumilit ni Princess Zhu. Napagkasunduan nilang pupunta roon matapos nilang tapusin ang kanilang gawain sa kasalukuyang lugar. Dahil pumayag si Princess Zhu ay agad na nagplano si Ming at binuo ang simpleng estratehiya na gamitin ang prinsesa bilang pain upang mahayla ang kanilang mga kalaban papunta sa Void Realm, kung saan niya balak turuan ang mga ito ng leksyon. Bilang paghahanda ay nagdesisyon din siyang gumawa ng soul-destroying talisman upang matiyak ang kanyang kalamangan sa oras ng labanan. Sa tulong ng impluensya ng Haotian sect na umaabot sa 5 malalaking dynasties ay mabilis niyang ipinakalat ang tunay na identidad ni Princess Zhu. Hindi nagtagal ay agad kumilos ang mga prinsipe ng Asher Dragon Dynasty matapos malaman ang balitang ito. Sa loob ng isang marangyang restaurant sa Dongdo ay tahimik na nag-uusap sina Ming at Princess Zhu habang paminsan-minsan ay naririnig ang kanilang tawanan. Biglang may kumatok sa pintuan at nagtanong ang isang tagapaglingkod kung bubuksan ito, kaya mahina kong inutusan ni Ming na papasukin ang bisita. Nang bumukas ang pinto ay pumasok si Feng Wuxiang at agad nagdilim ang kanyang mukha nang makita ang ating bida, ngunit mabilis din niyang itinago ito at ibinaling ang atensyon kay Princess Zhu. Magalang niyang binati ang prinsesa at ipinahayag ang matagal na niyang pagnanais na makita ito. Sa kabilang banda ay sinuri rin siya ni Princess Zhu at tinanong ang kanyang pagkakakilanlan, kaya ipinakilala niya ang sarili bilang ika-39 na prinsipe ng Asher Dragon Dynasty. Ipinahayag niya ang paghanga sa kagandahan ng prinsesa at pinuri ito ng labis, ngunit nanatiling kalmado si Princess Zhu at hindi nagpadala sa kanyang mga salita. Bilang host ay nag-alok si Feng Wuxiang ng isang engranding handaan sa kanyang palasyo at inimbitahan ng prinsesa na dumalo kasama ang iba pang kilalang iskolar at personalidad. Ngunit dahil sa naunang plano ay mahina kong tinanggihan ito ni Princess Zhu at sinabi na may iba siyang kailangang asikasuhin. Bagaman nadismaya ay agad itong nagtanong kung ano ang kanyang pakay at kung maaari ba siyang tumulong. Ipinahayag ni Princess Zhu na balak niyang pumunta sa Void Realm upang hanapin ang ilang bagay sa mga guho ng sinaunang Heavenly Court. Nagpakita ng interes si Feng Wuxiang at sinabi na matagal nang nasaliksik ang lugar at maaaring wala ng mahalagang bagay doon, ngunit nanatiling kalmado ang prinsesa at sinabi na susubukan pa rin niya ang kanyang kapalaran. Dahil dito ay nag-alok ang prinsipe na samahan siya sa paglalakbay, ngunit muli itong tinanggihan ni Princess Zhu. Ipinahayag ni Princess Zhu na para sa kanya ay ayos lamang ang presensya ni Ming, ngunit sa pagbanggit ng kanyang pangalan ay agad kumaibat ang talukap ng mata ni Feng Wuxiang at sinubukang suruan ang ating bida sa harap ng prinsesa.
Ipinahiwatig nito na si Ming ay mayroon ng kaugnayan sa Asher Dragon Royal Family ngunit patuloy pa ring lumalapit kay Princess Zhu kaya para sa kanya ay kaiyahiya ang ganitong asal at mas mabuting layuan ito. Ngunit hindi nagpatalo si Ming at agad siyang umisi habang binabaliktad ang sitwasyon. Ipinunto ang sariling buhay ni Feng Wuxiang at ang dami ng kanyang mga kinakasama sa loob ng kanyang tahanan na lalo lamang nagpasiklab sa galit ng prinsipe. Halos mawala nito ng kontrol sa galit dahil sa paratang at agad na nagbanta kay Ming na lumayo kay Princess Zhu kung ayaw nitong mapahamak kahit pa ang pinakamataas na prinsesa ay hindi siya mailigtas. Sa gitna ng tensyon ay tila may naalala si Ming at sinadya niyang lalong inisin si Feng Wuxiang sa pamamagitan ng pagbanggit sa ugnayan nito sa prinsesa. Ipinahiwatig na bilang asawa ng prinsesa ay nararapat lamang na igalang siya bilang nakatatanda. Sandaling napatigil si Feng Wuxiang dahil sa loika ng sinabi ni Ming ngunit hindi niya ito matanggap at lalo lamang siyang nainis sa sitwasyon. Hindi na pinatagal pa ni Ming ang usapan at malinaw niyang ipinakita ang kanyang kawalan ng interes kay Feng Wuxiang habang pinapaalis ito. Dahil dito ay halos sumabog sa galit ang prinsipe ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo ay mahinahong ngumiti si Princess Zhu at pinatigil ang alitan sa iminungkahi na kung ganoon ay maaari silang sabay-sabay na pumunta sa Void Realm. Agad namang natuwa si Feng Wuxiang sa mungkahing ito at buong kumpiyansang ipinahayag na mas makakatulong siya sa kanilang paglalakbay dahil sa kanyang kaalaman at mga tauhan habang lihim niyang minamaliit ang kakayahan ni Ming. Ipinakita ni Ming ang malinaw na pagkainis kay Feng Wuxiang at iniwas ang kanyang tingin habang ang prinsipe ay patuloy na nagsasalita ng may kayabangan at nagyayang pumunta muna sa kanyang manor. Ngunit mahinahong tumanggi si Princess Zhu at sinabi na mas mabuting maghanda na lamang ito dahil aalis sila makalipas ang 3 oras. Agad namang pumayag si Feng Wuxiang at umalis upang ihanda ang lahat. Hindi pa nagtatagal matapos umalis ang prinsipe ay agad nagbago ang ekspresyon ni Ming at napalitan ito ng tuwa dahil dumating na si Hao Yan. Matagal na rin mula nang umalis si Hao Yan sa Qinglong Academy at bumalik sa Yan County upang magsilbi bilang prefect, isang posisyon na may magandang kinabukasan. Nang malaman niyang naroon na si Ming ay agad siyang pumunta kasama si Xiangxiang upang makipagkita. Lumapit si Hao Yan na ngayon ay isa ng ganap na binata at halos kasing tangkad na ni Ming. Sa muling pagkikita ay agad siyang niyakap ng ating bida at naramdaman ang init ng kanilang samahan. Bagaman pinaalalahanan ni Ming na huwag na sana itong pumunta ay ipinaliwanag ni Hao Yan na matagal na niya itong hindi nakita kaya hindi niya napigilan ang sarili na pumunta kasama si Xiangxiang. Ipinakilala ni Ming si Princess Zhu bilang prinsesa ng Vermilion Dynasty na agad ikinagulat ni Hao Yan. Sa kanyang isipan ay lalo niyang hinangaan ang kanyang kuya dahil sa mga taong nakapaligid dito. Magalang na bumati sina Hao Yan at Xiangxiang ngunit hindi nagpakita ng kataasan si Princess Zhu at itinuring sila bilang kapantay na lalo pang nagpatibay sa maayos na samahan ng grupo. Nagpatuloy ang usapan at tinanong ni Ming kung maayos ba ang pamamahala ni Hao Yan bilang prefect. Sa kanyang sagot ay lumabas ang bigat ng sitwasyon sa kanilang lugar matapos ang nakaraang kaguluhan na dulot ng mga demonyo kung saan maraming mamamayan ang naapektuhan. Bagaman may inilaan na pondo ang Imperial Court para sa tulong ay ibinahagi ni Hao Yan na halos naubos ito dahil sa katiwalian ng mga nasa kapangyarihan at napakaliit na lamang ang natira pagdating sa kanila. Ikinagulat ito ni Ming at lalo pang lumalim ang usapan ng ilarawan ni Hao Yan ang tindi ng korupsyon na halos wala ng konsensya ang mga taong sangkot. Napabuntong hininga ang ating bida at inamin na karaniwan na ang ganitong kalakaran sa pamahalaan. Sa gitna ng kanyang pagkadismaya ay nabanggit ni Hao Yan ang kanyang pagnanais na sumali sa Haotian sect upang labanan ng mga mapagkunwaring tao na mas masahol pa sa mga tulisan. Agad itong pinigilan ni Ming at pinaalalahanan na ang pagsali sa naturang grupo ay katumbas ng pagiging taksil at maaaring magdulot ng kamatayan. Ngunit hindi natakot si Hao Yan at ipinakita ang kanyang matibay na loob. Sa sandaling ito ay napaisip si Ming dahil siya ang may kontrol sa Haotian sect at napagtanto na maaaring maging kapaki-pakinabang kung papayagan niyang sumali si Hao Yan upang maprotektahan ito. Ngunit hindi ito maaaring pag-usapan ni Ming sa harap ni Princess Zhu kaya mahinahon niyang pinayuhan si Hao Yan na bumalik muna sa Yan County at hintayin na lamang siya matapos niyang ayusin ang kasalukuyang problema. Labis namang natuwa si Hao Yan at agad na pumayag, sabay banggit na marami sa kanilang mga dating kakilala ang nais din siyang makita. Tiniyak ni Ming na bibisita siya roon sa tamang panahon.
Habang abala si Ming sa pakikipag-usap kay Hao Yan ay sa isang lihim na lugar sa Void Heaven Realm ay nagtipon ng 4 na katauhan na anyong kabataan ngunit nagtataglay ng napakataas na kapangyarihan. Kung naroon sana ang ating bida ay agad niyang makikilala ang dalawa sa kanila bilang ang Vermilion Emperor at ang Azure Dragon Emperor. Tahimik silang nakaupo sa iisang lugar hanggang sa unang nagsalita ang Azure Dragon Emperor at binanggit na matagal na mula nang huli silang magsama-sama. Ngunit agad itong pinutol ng Vermilion Emperor at hiniling na dumiretso na sa mahalagang usapan. Sumunod naman ang Azure Dragon Emperor at ipinaalala ang naganap na Demon Chaos kamakailan. Dahil dito ay nagtanong ang Xuanwu Emperor kung may panibagong plano na naman ang kanilang mga kalaban. Ipinaliwanag ng Azure Dragon Emperor na nakatanggap siya ng balita na ang Beast Emperor ay matagumpay na nakipagsanib sa kalooban ng Thai Great World at naghahanda na itong salakayin ang Tianyuan Continent. Bagaman kinilala ng White Tiger Emperor ang lakas ng Beast Emperor ay sinabi niyang hindi pa ito sapat upang ikabahala nila kaya nagtanong pa siya kung may iba pang masamang balita. Dito ay napabuntong hininga ang Azure Dragon Emperor at ibinahagi na ang Beast Emperor ay nakipagsanib puwersa sa isang Demon King mula sa Demon Battlefield upang sabay nilang lusubin ang Tianyuan Continent. Dahil dito ay agad nagulat ang iba pang Emperors dahil sa bigat ng banta. Hindi pa roon natapos ang problema dahil idinagdag ng Vermilion Emperor na lalo pang lumalala ang sitwasyon dahil sa patuloy na paglakas ng Qishan sect na may layuning pag-isahin ang buong Tianyuan at palitan ang 5 malalaking dynasties. Sa puntong ito ay malinaw na haharap sila sa 3 malalakas na kalaban na bawat isa ay mahirap labanan.